At ngayon para po ipakilala ang ating panauhing pantangal, mga kababayan, Leyte 1st District Representative at Speaker of the People, Congressman Ferdinand Martin G. Romualdez. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Damo, salamat. Maupay nga gabi, Tacloban. Maraming salamat sa inyong napakainit na salubong na ibinigay sa grupo natin na alyansa ating mga kandidato para sa Senado na nandito ngayon sa inyo kasama sa Tacloban. Maraming salamat at kami po ay nandito upang ipakilala sa inyo at ipagmalaki sa inyo ang mga kandidato ng alyansa na para sa Senado sa darating na halalan itong Mayo. Alam niyo po, ako naman, napakadali po ng aking naging trabaho. Dahil po, napakadali po na ipakilala ang ating mga membro ng Senate ticket ng alyansa upang po, dahil po naman kung titignan po ninyo, ay talaga naman sila ang pinakakilalang, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamasipag at pinakamahabang karanasan na tumutulong na tinaya ang kanilang mga buhay para sa serbisyo publiko. Ito po ang naging alyansa. Bakit po naging alyansa ang tawag sa amin? Kung maalala po ninyo, ang mga eleksyon, mga kampanya, kapag naglalabasan po yung mga kandidato, kadalasan po pare-pareho yung suot ng t-shirt, parehong kulay lahat. Ngunit kami ay naiba. Naiba dahil kami ay iba't ibang partido ang pinanggalingan. Ngunit dahil sa aming panindigan, na dapat na kung talaga tayo ay tapat na magserbisyo sa publiko, dapat tayo ay lahat na nagtutulungan, dapat lahat tayo ay magkaisa, dapat lahat tayo iniisip lamang ang kapakanan ng taong bayan at kung paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang grupong alyansa na nasa harap po ninyo ngayon. Napakapalad ko po dahil iniisip ko po bilang Pangulo ay kailangan po natin ang mga tulong ng ating mga senador. Lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating mga programa, mga project, lahat po ng aming binibigay na tulong sa taong bayan, ay kailangan po natin na ang mga senador ay nandyan kasama natin upang maging mabilis ang pag-deliver ng serbisyo na para sa taong bayan. Kaya naman po nakita naman po ninyo, may kaunti tayong video na nakita ninyo yung mga ibang malalaking proyekto at malaking programa na ginagawa natin. At nating nabuo na sa nakaraang 2 taon. Yan po ay simula pa lang. Tutuloy-tuloy pa natin yan. Palalawakin pa natin yan. At kailangan ko po na meron tayong mga kasama, meron tayong mga kakampi sa Senado. Ito na po ang tutulong sa atin sa Senado pagkatapos nyong ihalal sila bilang senador sa Mayo ng eleksyon natin. Tingnan po natin, alam niyo po, kung narinig niyo po naman sila, kilala naman ninyo na sila, nakita naman ninyo na sila magagaling po. Marami nang nagawa na itulong sa tao. Narinig naman po ninyo ang kanilang mga pinaplano. At ano pa ang kanilang nais gawin sa darating na panahon upang patuloy ang kanilang pagserbisyo sa publiko. Kaya naman po ay hindi lang ito kagaya ng mga kung minsan ay nagpapangako at hindi naman natutupad. Dahil meron na po silang pinakita na performance noon pa. Dahil, pag pinagsama-sama mo itong lahat, wala nang kasing lakas na ticket na lumalabas ngayon na para sa halalan sa Mayo. Ito na ang pinakamagagaling na aming makita, na aming magiging katulong, ating magiging kasama. Tignan po natin. Alam niyo po, 8 po sa kanila ay veterano na sa Senado. Ibig sabihin, sila ay naging senador na. Andiyan po, Senator Cayetano po, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto.
Alam niyo po, si Senator Tito Soto, hindi lang po senador. Siya po ay naging Senate President. At sasabihin ko po sa inyo, dahil nung senador ako, siya po ang Senate President namin. At nakikita mo, alam mo naman kaming mga senador, mahihilig magdebate, mahihilig magtalo. Ngunit, noong siya ay Senate President, lagi siyang nakakahanap ng paraan o lagi siyang nakakahanap ng magandang usapan para maging maayos ang patakbo ng Senado, para ang trabaho namin ay maging makabuluhan at maging matulungin sa taong bayan. Bukod pa rin po, kung nasa legislatura po tayo, 7 po sa ating mga kandidato ay dumaan po sa mababang kapulungan. Naging congressman po. Andyan po si Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya nakita naman, wala na po, pagka sila ay nakaupo na sa Senado, maaasahan po ninyo, trabaho agad. Wala na pong training, hindi na magtatanong-tanong, alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila ang mga problema na hinaharap ng taong bayan. At ang pinakamahalaga rin ay alam na rin nila kung paano paandarin ang pamahalaan upang makatulong sa taong bayan. Hindi na po bagito sa pagsusulat ng mga batas. Tignan din po natin, 4 po sa kanila ay nagsilbi sa tinatawag na cabinet level position. Ibig sabihin, secretary man o kung hindi secretary, katumbas ng secretary. Nandiyan po si Secretary Benher Abalos. Secretary Benher Abalos, naging secretary yan ng DILG. At noong pag-upo ko po, ay iniisip ko, sino ba talagang nakakaunawa sa mga problema, sa mga pangangailangan ng ating mga local government. Dahil po, kahit na national government tayo, kapag hindi magandang ugnayan ng local government at saka national government, hindi po kaya, hindi po maganda, hindi po mailalabas ang mga programang agaran. Kaya po, iniisip ko, sino ba ang nalalaman ko na nakakaunawa sa local government? At naisip ko, sabi ko, balitang-balita, may magaling na mayor sa Mandaluyong City. Kaya po, sabi ko, kilala ko yata yan. Kung sino yan? Si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong City. Sabi ko, tama yan. Ilagay natin siya sa DILG. Kaya po, naging Secretary Benhur Abalos siya ng DILG. Andyan din po si Secretary Erwin Tulfo. Ganun din po, pag-upo ko bilang Pangulo. Iniisip ko, sabi ko, sino ba ang kilala ko na wala nang ginawa sa buong buhay niya kung hindi tumutulong sa mga maliliit, tumutulong sa mga nangangailangan, nagbibigay ng boses sa mga walang boses. Sino ang kilala ko na dapat ilagay sa DSWD? At naisip ko po si Senator, magiging senador na ito, Senator Erwin Tulfo, Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. At alam nyo naman po, dahil dinaan-daanan po tayo ng bagyo, lagi tayong dinadaanan ng bagyo rito, nakailang beses na nung panahon niya, si Secretary Tulfo, at nakapunta po rito at marami pong natulungan. Andyan din po baka maalala ninyo, ito po, si Senator Tolentino, siya po ay namuno ng MMDA, yung Metro Manila Development Authority. Hindi po madali na trabaho yun. Dahil pagsasama-sama mo lahat ng mga mayor, lahat ng mga bayan, lahat ng mga lungsod ng Maynila, kailangan ipagsasama-sama mo. Ngunit, hindi ko po makalimutan at lagi kong pinapaalala sa kanya kapag kami nagkikita. Nung panahon po ng Yolanda, nandito po ako kasama ninyo. Nag-aantay tayo ng tulong galing sa pamahalaan. At dahan-dahan ang pagdating ng tulong. At nahihirapan po tayo na makasapagsilbi sa taong bayan, lalo na yung mga biktima lalo na yung mga naging biktima ng bagyong Yolanda. Hindi ko po makakalimutan at dapat hindi nyo rin makalimutan. Ang unang ahensya na dumating dito sa Tacloban na may dalang mga heavy equipment, may dalang mga tulong ay ang MMDA na nangunguna ang panahon na yon, ang MMDA chairman na si Senator Tolentino. Kaya po hindi ko po makakalimutan.